Itago niyo na lang ako sa pangalang Linda. 48 anyos, taga Pritil, Caloocan. Brother Bador, hindi maganda ang paligid na aking kinagisnan. Lumaki ako sa squatter area kaya't namulat ang aking mata sa madumi at magulong paligid. Maaga ako nakapag-asawa kaya't dumami ang aking mga anak. Sa kasawiang palad, namatay ang aking asawa. At dito nagsimula ang aking kalbaryo. Dito ko po sisimulan ang aking kwento, Brother Bador. Arturo! Bakit mo ko iniwan? Hindi ko kaya mag-isang palaki ng mga bata. Ano silang iniwan mo sa akin at maliliit pa? Sino ang kasama kong magpataguyod sa kanila? Arturo, bakit nangyari ito sa atin? Ang aga-aga mo kaming iniwan ng mga bata. Arturo. Linda, tama na yan. Baka naman ikaw ang magkasakit. Kawawa ang mga bata. Linda, kumain ka na. 3 araw na tayo sa lamay ni Arturo. Baka kung mapano ka na dyan, kawawang mga bata kung anong mangyari sa'yo. Nakikita mo, malilit pa sila. Napakasakit sa akin ang nangyaring ito. Mukhang di ko kakayanin. Huwag kang magsalita ng ganyan, Linda. Isipin mo mga bata. Lakasan mo ang loob mo. Linda, ngayong nailibing na si Arturo, pahinga mo muna ang sarili mo, ang isipan mo. May natitira pa namang kunting pera sa abuloy. Makakaraos ka kahit 1 buwang panggastos nyo ng mga bata. Salamat, Josie, Ben, sa inyong dalawang mag-asawa. Malaking tulong kayo sa akin ng mga bata. Bakit pa tayo tinawag na pamilya kung di tayo magtutulungan? O siya, aalis na kami para makapagpahinga na rin tayo pare-pareho. Oo, salamat muli ah. Mag-ingat na lang kayo sa biyahe. Inay, papasok na po kami. Tinatanong na po ako ng teacher ko. Habol po ako sa exam para pumasa. Oo, sige anak. Mag-aral lang mabuti ha, para makatapos kayo. Yan na lang ang magiging pamana ko sa inyo. Wala nang itay mo. Opo, Magkano na lang itong perang natitira sa abuloy ni Arturo? Dapat makapag-isip na ako. Saan ako magtatrabaho? Nung papasukan ko. Pansamantala munang kukuha ako ng labada at plantsahin kay Mrs. Evelyn. Alam kong di niya ako pahihindian. Bukas na bukas, pupunta ako sa kanila. Tao po! Tao po! Miss Evelyn! Mrs. Evelyn! Kayo pala, Aling Linda. Naku, nakikiramay po ako sa inyo sa pagkawala ni Mang Arturo. Ano po ang maipaglilingkod ko? Nakikiusap sana ako na ako na lang muna ang maglalabada at mamamalansya ng mga damit niyo, Mrs. Evelyn, para sa panggastos ng mga bata. Wala po akong alam na madaling trabaho na mapapagkuhaan ng pera liban dito. Nakikiusap sana ako, Miss Evelyn. Ganito na lang muna. Sa susunod na buwan, magbabakasyon ng kasambahay ko. Uuwi ng probinsya dahil may sakit ang tatay niya. So, ikaw na muna ang papalit sa bahay. Pansamantala, gusto mo ba yon? Ay, Diyos ko. Salamat po. Tama-tama ang pagpunta ko dito, Mrs. Evelyn. Maraming salamat po. Oo, kahit paano, malapit ka rin sa mga bata at uwian ka. Pagkatapos mo sa gawaing bahay, makakauwi ka na. Para ang pamilya mo naman ang aasikasuhin mo. Mga bata pa mga anak mo Opo. At
Kailangan pa nila ng patnubay ng isang ina. Maraming salamat, Miss Evelyn. Ginto ang puso niyo para sa aking mga anak. Pagbubutihin ko po ang paglilingkod sa inyo para di ako mapahiya. Diyos ko, salamat ng marami at hindi mo kami pinababayaan ng mga anak ko. Mabubuhay ko na po sila kahit paano. Brother Bador, litong-lito ako nang mawala si Arturo. Hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ang aking 6 na anak. Salamat sa Diyos at ibinigay niya sa akin si Mrs. Evelyn, kung saan dito na ako sa kanya nagtatrabaho dahil tuluyan nang nagpaalam ang kanyang kasambahay. Sa Diyos po ang papuri. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Narinig natin ang isa na namang kwento sa pangalang Linda. Ephesians 6:5-9. Mga alipin, sundin nyo ang mga amo nyo nang may takot at paggalang. Gawin nyo yun na totoo sa puso nyo, na parang kay Christ kayo nagsiserve. Gawin nyo yan, may nakakakita man o wala. Hindi lang para purihin kayo ng mga tao, kundi dahil mga alipin kayo ni Christ at buong puso nyong sinusunod ang gusto ng Diyos. Gawin nyo ang trabaho nyo ng masaya, na parang ang Panginoon ang pinagsisilbihan nyo, hindi ang mga tao. Tandaan nyo, ang Panginoon ang magre-reward sa bawat isa sa atin, alipin man o malaya, dahil sa mabubuting ginawa natin. Mga amo, tratuhin nyo din ng mabuti ang mga alipin at huwag nyo silang tatakutin. Tandaan nyo, iisa lang ang boss nyo at ng mga alipin nyo. Siya ang boss na nasa langit at fair niyang ginajudge ang lahat. Kaya araw-araw, maging mas malapit tayo sa Diyos dahil ang buhay ay regalo para mag-enjoy. At habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Panginoon, salamat sa bawat pagkakataong ibinibigay mo sa amin. Pakatatagin mo po ang aming loob upang makayanan ang anumang pagsubok at magbigay ng magandang halimbawa sa iba. Amen.